si Luningning, isang 17 anyos na babae, nakatira sa lugar na malayo sa Kabihasnan. Kasama ko ang aking ina na isang manggagamot, gamit ang herbal na medisina. Ang aking tatay naman ay namatay noong 1 taong gulang pa lang ako. Sabi ni nanay, kaya umabot ako sa edad ko na hindi pa nakakakita ng isang lalaki. Ang aming tahanan ay katamtaman lang ang laki. Gawa ito sa kahoy at may 2 kwarto. Wala kaming kapitbahay dahil nasa bandang dulo kami ng probinsya. Ito lang ang naipundar at naiwan sa amin ni tatay bago siya namatay. Sa likod ng aming bahay ay may taniman si nanay ng halamang herbal na kanyang ginagamit sa panggagamot. Ako naman ay may maliit na gulayan. Ito ang aking naging libangan simula nang magdalaga ako. Dahil kapos sa buhay at malayo kami sa Kabihasnan, hindi na ako nakapag-aral. Ngunit gayon pa man, nakakabasa naman ako dahil tinuruan ako ni nanay. Minsan, kapag may extra siya ay binibilhan niya ako ng mumurahing librong Tagalog galing kabilang baryo dahil alam niyang mahilig akong magbasa. Katatapos ko lang magluto ng umagahan nang nakita ko si nanay. Nakabihis ito. Nay, may lakad ka po? Meron po bang magpapagamot ulit sa inyo sa kabilang baryo? Tanong ko. Oo anak, nakalimutan ko nga palang banggitin sa'yo dahil maaga akong nakatulog kagabi. Pupunta ako ngayon kila Melba dahil masama daw ang pakiramdam ng anak niya. Gusto niya sana dun muna ako tumuloy ng 1 linggo para mabantayan ang kalagayan ng anak niya. Pero nagdadalawang isip ako kasi wala kang kasama dito. Sabi niya, ano ka ba nay? Ayos lang ako dito. Malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Di ba pinalaki mo ako matapang? Sabay pakita ng braso ko. Ikaw talagang bata ka. Sabay tawa nito. O siya sige. Basta mag-iingat ka dito ha. Huwag kang basta-basta magbubukas ng pintuan kapag ba'y kumatok. Opo, nay. Pagkatapos namin kumain, ay nagpunta na sa kwarto si nanay para magligpit ng dadalhin niya kila Aling Melba. At ako na may naghugas ng pinagkainan namin. Kahit kailan, hindi ako hinayaang sumama ni nanay sa mga lakad niya. Kaya lumaki akong may pagka-inosente sa mga bagay-bagay. Minsan nakakatampo. Kaya isang araw tinanong ko siya bakit ayaw niya akong isama. Ang sabi niya ay masyado daw akong maganda at inosente para makita ng mga walang kwentang lalaki sa kabilang baryo. Ginagawa niya lang daw ito para protektahan ako sa mga taong mapagsamantala. Anak, alis na ako. Mag-iingat ka dito. Huwag kang magpapakagutom. Dilin niya. Opo, ingat din po kayo doon. Sabay halik sa pisngi niya. Tinanaw ko si nanay na naglalakad at nang hindi ko na siya makita, tumuloy ako sa likod bahay para bisitahin ang mga pananim kong gulay. Mayayabong ng aking mga petsa kangkong, sala at iba pa. Maliban sa pagtatanim, kinahiligan ko rin ang pagluluto. Bandang 7:00 ng gabi, habang naghahanda na ako sa pagtulog, may narinig akong kumakatok. Medyo natakot ako, pero iniisip ko na baka si nanay yon. At naisipang dito na lang umuwi. Lumabas ako ng kwarto at mas lumalakas yung katok. Kaya nagmadali akong buksan ang pinto. Pagbukas ko, isang lalaki matangkad ang nabungaran ko. Nakasuot ito ng itim na long sleeve, polo at pantalon. Hindi ko masyadong maaninag ang itsura niya dahil madilim at medyo nakayuko siya habang nakahawak ang isang kamay sa tagiliran na parang nasasaktan. Sino po sila? Tanong ko. Umangat ang ulo niya at nakita ko ang kalahati ng kanyang mukha. Kulay asul ang kanyang mata, habang may konti siyang bigote mula sa baba ng kanyang tenga hanggang sa kanyang ilong at baba. Hindi siya nagsalita. Humakbang lang ito ng konti, kaya napaatras ako dahil sa takot. Binalak ko sanang isarado ang pinto pero huli na at nakalapit na siya sa akin. Sisigaw sana ako pero bigla na lang natumba sa harapan ko yung lalaki, kaya napayakap ako sa kanya ng hindi oras. Tiningnan ko ang mukha niya at ito ay nakapikit. Nahawakan ko ang tagiliran niya at nagtaka ako. Bakit may malagkit akong nadama doon? Nang itaas ko ang aking kamay, nakita ko mula sa isinag ng gasera sa lamesa ang pulang likido. Napag-alaman kong may tama ito ng baril
Dali-dali kong dinala sa aking kwarto ang lalaki at pinahiga. Hinanap ko sa kwarto ni nanay ang gamot na ginagamit niya para madaling maghilom ang isang sugat. Nang mahanap ko ito, bumalik ako sa kwarto ko. Tiningnan ko ang lalaking nakahiga. Ayoko man pero kailangan ko siyang hubaran ng damit para magamot ko ng maayos ang kanyang sugat. Binuksan ko ang botones ng kanyang damit at dahan-dahang inalis ito. Napansin kong hindi lang pala sa tagiliran ang tama niya, kundi meron din sa magkabilang braso. Sinuri ko ito at nakahinga ng maayos nang makitang daplis lamang ang mga ito ng bala. Kumuha ako ng maliit na planggana na may tubig at pamunas para linisin ang sugat niya. Pagkatapos kong malagyan ng dahon ang mga tama niya, ay binendahan ko ito isa-isa. Nakahinga ako ng maluwag, pero napansin kong nangangatog ang lalaki. Hinawakan ko ang noo niya at napansin kong inaapoy ito ng lagnat. Dali-dali akong kumuha ng malinis na tela upang basain at ilagay sa noo niya dahil ganyan ang ginagawa sa akin ni nanay tuwing may sakit ako. Tinakluban ko siya ng manipis na kumot dahil baka nilalamig siya, pero nanginginig pa rin ito. Kaya naisipan kong humiga na lang sa tabi niya since kasya naman ang dalawa sa kama ko. Sinubukan ko siyang yakapin para bigyan ng init. Mukhang epektibo ang ginawa ko dahil maya-maya ay humihilik na siya ng mahina at hindi ko rin namalayang nakatulog na rin ako sa kanyang tabi. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil dito nasanay ang aking murang katawan. Napatingin ako sa lalaki. Tulog pa rin nito. Hinawakan ko ang kanyang noo. Wala na siyang lagnat. Sinat na lang. Bumangon ako para mag-ayos at nang makapagluto na ng lugaw nang aking ipapakain sa sugatang lalaki. Pagkatapos magluto, ay bumalik ako sa kwarto dalang isang mangkok at tubig. Ginising ko siya para masubuan at magkalaman ang kanyang tiyan. Dumilat ito ng konti. Nilagyan ko ng isa pang unan ang likod niya para may masandigan siya habang kumakain. Buksan mang bunganga mo. Susubuan kita dahil kailangan mong kumain para lumakas. Hindi siya mukhang Pinoy kaya hindi ako sigurado kung naiintindihan niya ang sinabi ko. Nagulat ako nang ibinuka niya ang kanyang bunganga kahit nakapikit. Sinamantala ko yon para siya subuan. Pagkatapos niyang kumain, pinainom ko siya ng tubig. Binasa ko ulit ang tela sa kanyang noo para mas gumanda na ang kanyang pakiramdam. Mamaya ay lumabas ako para naman kumain at pagkatapos, nagtungo ako sa likod bahay para magdilig ng halaman at gulay. Nang mainit na sa balat ang sinag ng araw, napagdesisyonan kong pumasok para maglinis naman ng bahay. At habang nagliligpit, napansin kong lumilis ang kumot ng lalaki. Napatingin ako sa kanyang katawan. Batak na batak ito at merong 8 hugis ng pandesal sa kanyang tiyan. Hindi ko ito napansin kagabi dahil sa dilim, pero ngayong maliwanag ay kitang-kita ko kung gaano kaganda ang kanyang katawan. Kumikintab ito sa pawis. Marahil ay nainitan na kaya kumuha ulit ako ng tubig para punasan at linisan siya. Ingat kong idinampi ang tela sa kanyang braso para hindi masagi ang kanyang sugat. At habang pinupunasan ko siya, hindi ko maalis ang aking paningin sa kanyang dibdib at tiyan na parang inaakit ako nito para hawakan. Sinubukan kong haplusin ang kanyang pandesal pero dahil sa tigas, parang nag-init akong bigla. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, kaya minadali kong tapusin ang aking ginagawa. Kumuha ako ng tuwalya para maligo dahil baka ito ang dahilan ng aking pag-iinit. Buong araw ay natulog lang ang lalaki. Ginigising ko lang ito sandali para kumain. Kinabukasan, wala na itong sinat at hindi na rin nagdurugo ang mga sugat niya. Kaya masaya ako kahit papaano. Lumabas ako para magluto ng kanin at sinabawang gulay. At pagkatapos, sumilip ako sa kwarto para tingnan kung gising na siya pero mahimbing pa rin ang tulog ng lalaki. Pagkatapos kong kumain, naisipan kong maligo. Habang naghihintay, total, wala naman akong gagawin ngayong araw. Pumunta ako sa likod ng bahay dahil doon nakalagay ang aming simpleng kubeta. Gawa lang din ito sa kahoy at lupa ang apakan nito. Pagkatapos kong maligo ay pinulupot ko ng aking maiksing tuwalya sa aking katawan. Pumasok ako sa kwarto para magbihis.
Pero nagulat ako nang mapansing gising na ang lalaki. Nakayo ko ito at nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang buhok. Naramdaman niya siguro ang presensya ko, kaya napaangat siya ng tingin. Ang gwapo niya. Bagay sa kanya ang kulay asul niyang mga mata. Sabi ko sa utak ko, nakanganga din itong nakatingin sa akin. Marahil siguro, ito sa itsura kong bagong ligo. Hello po. Gising ka na pala. Sabi ko. Where am I? Where is this place? Sabi niya. Napakunot ang noo ko. Dahil hindi ko maintindihan ang lengguwaheng binigkas niya, siguro tama nga ang hula ko na hindi ito Pinoy. Pasensya na po, pero hindi ko po kayo naiintindihan. Nahihiyang sabi ko. Ang ibig kong sabihin, nasaan ako? At anong lugar ito? Sagot niya. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong marunong siyang magtagalog. Dahil siguradong mahirapan kaming mag-usap kapag hindi. Nasa bahay po namin kayo. Nandito po kayo sa dulong bahagi ng Bataan. Malapit ba ito sa dagat? Muli niyang tanong. Malayo po kung lalakarin. Pero kung may sasakyan kayo, makakarating kayo doon pagkatapos ng 1 oras. Sagot ko. Tumango ito at huminga ng malalim na animoy na bunutan ng tinik. Are you the one who took care of me? I mean, ikaw bang nag-alaga sa akin at gumamot ng sugat ko? Tanong niya. Opo, sagot ko. Pagbibihis lang po ako. Paalam ko sa kanya. Pero dahil maliit lang ang kwarto ko, wala akong mapagbihisan kundi sa harap niya mismo. Kumuha na lang ako ng isang lumang bestida at nilusot niya sa ulo ko. Garterized ito sa taas at flowy naman sa ibaba. Hindi na ako nag-abalang magsuot ng bra at panty. Dahil doon ako nasanay since kami lang din ni nanay dito palagi. Hinila ko ang tuwalya sa katawan ko at trinapo yon sa basa kong buhok na umaabot hanggang bewang. Hindi ka ba magsusuot ng underwear? Tanong niya. Ano pong underwear? Tanong ko pabalik. Napakamo siya ng ulo at sinabing ang underwear ay damit panloob. Hindi na po. Sanay naman ako. Konti lang din ang panty at bra ko. Kaya hindi ako masyadong sinusuot at baka maluma. Sabay ngiti. Walang reaksyon ang mukha niya. Kaya nahiya ako. Kung titingnan mo, mukha siyang suplado. Pero mabait naman siya habang kinakausap ako. Kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko. Tiningnan ko siya ulit sa mata at nakatingin din pala siya sa akin. Bakit? Tanong ko. Lumunok muna siya bago umiling. Naisip kong baka gutom na siya kaya dali-dali akong lumabas para kuhanan siya ng pagkain. Pagbalik ko inilagay ko sa kama ang niluto ko. Tinanong ko muna siya kung kumusta ang pakiramdam niya na nalimutan kong itanong kanina. Ayos lang daw pero masakit pa rin ang sugat niya at nahihirapan siyang igalaw ang kanyang 2 braso. Kaya nagpresenta akong subuan siya ulit. Naiilang ako sa tingin niya pero hindi ko nga pala alam ang pangalan niya. Kaya nagtanong ako, ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Damon. Ikaw? Ako si Luningning. Sabay ngiti. Maaari ko bang malaman kung purong Pinoy ka? Iba kasi ang kulay ng iyong mga mata. Dagdag ko. No, ako ay half Pinoy, half Russian. Sagot niya. Tumango naman ako. Pagkatapos kong kumain, pwede ba akong maligo? Nanlalagkit na kasi ang katawan ko. Tanong niya. Opo, sasamahan ko po kayo sa likod. Pagkatapos, nang matapos siyang uminom, inilagay ko pabalik sa kusina ang pinagkainan niya. Kinuha ko sa aparador ang bakanting tuwalya ko para ipahiram sa kanya. Inalalayan ko siyang tumayo. Inilagay ko sa balikat ko ang isa niyang braso. Nahirapan ako dahil mabigat siya, pero kinaya naman. Pagdating namin sa palikuran, ay binuksan ko ang pinto at ipinasok siya. Kaya mo na ba? Tanong ko. Pwede mo ba akong tulungan? Iing-ihin na ako, pero hindi ko mabuksan ang pantalon ko dahil sa braso kong masakit. Sabi niya, sige, tulungan na lang kita. Sabay lapit sa kanya para buksan ang pantalon niya. Hinila ko ito sa likuran hanggang sa maalas ito, kasama ang puti niyang salawal. Pumunta ako sa harap niya at nabigla ako sa nakita ko. Meron siyang malaking batutang nakalaylay. Napatakip ako ng bibig sa gulat. Bakit ka merong ganyan?
Tanong ko sabay turo sa bututon niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Yan. Bakit may ganyan ka? Itinas ko ang aking bestida at ipinakita ko sa kanya ang itinatago nito. Nanlaki ang mga mata niya. Siguro nagulat din siya. Bakit hindi kami magkapareho? Ibinuyang-yang ko pa ang itinatago ko para mas makita niya ang diferensya. Napamura ito. Anong ginagawa mo? Tanong niya habang lumulunok. Tingnan mo. Bakit hindi tayo magkapareho? May kapansanan ka ba? Kasi imposible namang ako. Ang may problema. Nakita ko yung sa nanay ko. Pareho naman kami. Sandali. Kapansanan sa ating dalawa. Kaya magkaiba ang itsura natin kasi lalaki ako at babae ka. Paliwanag niya. Bakit hindi mo yata alam? Hindi ka pa ba nakakakita ng lalaking katulad ko? Tanong niya. Umiling ako. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko alam. Ang sabi kasi ni nanay, ang ipinagkaiba lang ng lalaki, walang dibdib. Tapos ang babae naman ay meron. Sabay hawak ko sa dalawang bundok ko. Nakita kong tumango naman siya. Sandali lang. Naiihin na talaga ako. Sabi niya at lumapit sa kubeta. Namangha ako kung paano umihi ang mga lalaki. Kaya lumapit ako sa kanya habang nanonood. Wow, ganyan pala kayong umihi. Nakatayo. At ang inyo, parang gripong naglalabas ng ihi. Natawa naman siya. Naglalabas din ito ng gatas. Sabi niya, nanlaki ang mga mata ko. Talaga? Hindi lang pala babae ang naglalabas ng gatas. Tanong ko. Oo, pero ibang gatas ang lumalabas. Hindi pwede sa bata. Sabay ngiti niya. Ang gwapo niya doon. Mahilig akong uminom ng gatas. Pero hindi na ako bata kaya pwede siguro ako makainom ng gatas mo. Tanong ko. Sige, mamaya papatikimin kita. Sabi niya sabay pitik sa mahaba niyang batuta. Paliguan mo muna ako. Tumango ako. Ako ang kahoy na upuan para paupuin siya at saka kumuha ng tubig sa drum. Bakit hindi mo nalang tanggalin ang bestida mo para hindi mabasa? Suggestion niya. Nakita mo naman din ang katawan ko, kaya okay lang sigurong makita ko ang sayo. Tumango ako at sinunod siya. Inilagay ko ang bestida ko sa sampayan sa loob ng banyo. Malawak din kasi ito, kahit na simple lang. Bumalik ako sa harapan niya at nakita ko siyang lumunok, kaya napalunok din ako. Kumuha ako ng tubig sa balde at binuhos sa kanya. Saka ko nilagyan ng shampoo ang buhok niya. Kinusot ko ito habang nakatingin siya sa dibdib ko. Pagkatapos ay sinabon ko siya sa likod, harap at binti pababa. Nanginginig pa ako nang mapadapos sandali ang kamay ko sa kanyang junjun na ngayon ay nakatayo na. Hindi ko maalis ang tingin ko dito. At napansin niya yun kaya sinabi niyang pwede ko rin yung sabunin. Hindi ko alam pero napalunok ako. Saka sinubukang hawakan ang junjun niya. Malaki ito, maugat, at namumula ang tuktok. Itinaas baba ko ang dalawang kamay ko kung nakahawak doon. Narinig ko siyang umungol at napansin kong mas lalong lumaki ang junjun niya sa kamay ko. At napansin ko ring parang nababasa ako. Pero hindi ko malaman ang dahilan. Gusto mo na bang matikman ang gatas ko? Tanong niya na nagpatango sa akin ng sunod-sunod. Kumuha siya ng isang tabong tubig sa katabi niyang balde at ibinuhos yun kay Junjun para matanggal ang sabon nito. Hinalikan niya ako ng mabilis sa labi na ikinagulat ko sa kahinilan niya ng dahan-dahan ang ulo ko pababa. At inilapit ang mukha ko sa galit na si Junjun. Marunong ka naman sigurong dumede sa tiyupon, sabi niya habang nakaluhod ako sa harap niya. Isinubo niya sa bunganga ko si Junjun. Nahirapan ako dahil sa sobrang laki nito, kaya napahawak ako sa magkabilang binti niya. Itaas ibaba mo lang ang ulo mo, katulad ng ginagawa ng kamay mo kanina. Sabi niya, iwasan mong sumagi ang ngipin mo sa balat ko para hindi masakit. Na siya namang sinunod ko. Narinig ko ang pag-ungol niya. Sige pa. Ungol niya habang nakahawak ang isang kamay niya sa isa kong cocomelon. Sinabunutan niya ako para matigil sa pagtaas baba. Siya nang kusa gumalaw para makuha ang ritmong gusto niya.
Binilisan niya ang paggalaw. Ramdam ko na ang laway kong tumutulo. Hindi nagtagal, naramdaman kong may likidong sumirit sa loob ng bunganga ko. Lunukin mo. Yan na yung gatas ko. Utos niya. Nilunok ko yon. Pero kakaiba ang lasa. Medyo maalat, pero masarap. Masarap ba? Tumango ako. Kapag magaling na sugat ko, ikaw naman ang gagatasan ko, sabi niya. Ha? Wala pa akong gatas sa dede, kaya hindi pa kita mapapatikim. Inosente kong sabi. Natawa naman siya. Huwag kang mag-alala. Ibang gatas mo ang titikman ko. Sabay kindat niya na ikinatibok ng malakas ng puso ko. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero tumango na lang ako at saka ngumiti. Pagkatapos ko siyang paliguan, isinuot ko ulit yung bestida ko at dinala ko siya pabalik sa kwarto. Isinuot niya pabalik ang puti niyang brief na semi-short pero wala siyang damit dahil hindi ko pa ito nalalabhan. Kaya naghanap ako ng malaking t-shirt sa aparador ko na magkakasya sa kanya. Sa awa ng Diyos, nakahanap naman ako. Pinasuot ko yun sa kanya at inalalayan siyang makahiga sa kama. Lilinisin ko ulit ang sugat niya at pinalitan ng bagong dahon para mas madaling gumaling. Pagkatapos kong bendahan ay nagpaalam akong lumabas para makapagluto ng tanghalian. Hindi ko alam pero sa tuwing naalala ko ang ginawa namin kanina sa banyo, nag-iinit ako. Bago sa akin ang pakiramdam na yon. Sayang, kung andito sana si nanay, pwede ko siyang tanungin. Pagkatapos kong magluto, dinalhan ko na si Damon ng pagkain para bumalik ang lakas niya. Habang sinusubuan ko siya, tinanong niya ako kung nasaan ang nanay ko at bakit mag-isa lang ako dito. Sinabi ko namang nasa kabilang baryo siya para manggamot. May tanong pa siyang sumunod hanggang sa hindi ko na malayan na halos nakwento ko na pala sa kanya ang talambuhay namin ni nanay. Bandang alauna na nang makatulog ulit si Damon, ako na may pumunta sa maliit naming sala para magbasa. Sabi sa libro, ang Pilipinas ay napakagandang bansa. Mayaman daw ito sa likas na yaman at kultura. Gusto ko sanang malibot ito pero sa kalagayan ko, imposible itong mangyari. Dito na ata ako mamamatay nang walang ibang nakakakilala kung hindi si nanay lang at si Damon. Napabuntong hininga ako sa naisip. Nagising si Damon alas 4 ng hapon. Mukhang bumawi na ng lakas ang katawan niya. Dinala ko siya sa likod bahay para ipakita sa kanya ang taniman namin ni nanay para makalanghap din siya ng sariwang hangin na wala daw sa lugar nila. Pareho kaming nakaupo sa mahabang kahoy na upuan sa likod ng aming bahay nang magsalita siya. Ako dito, payapa at malamig ang simoy ng hangin. Sabi niya, "This is what I needed right now. I'm so fed up with the sound of guns and bombs." Dagdag niya na hindi ko maintindihan. Gusto ko sana siyang tanungin, pero nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, kaya pinili ko na lamang tumahimik. "Kung gusto mo, pwede ka namang manatili dito. Ipagpapaalam kita kay nanay." Ngumiti lang siya. Kung ganun lang sana kadali. Sabay buntong hininga at hinawakan ng isang kamay ko. "Pero salamat talaga sa pagpapatuloy at pag-aalaga mo sa akin dito." Sabi niya. "Walang anuman. Kung hindi ka dumating, siguro hanggang ngayon si nanay lang ang taong kilala ko. At kilala ako." Sabay ngiti at pinisil ang kamay niya. "Alam mo bang sobrang ganda mo? Tapos sobrang bait mo din. Tinulungan mo ako kahit hindi mo ako kilala. Kaya naintindihan ko na ngayon ang nanay mo, kung bakit ipinagdadamot ka niya. Dahil kahit ako, mas gusto rin kitang ipagdamot." Natawa ako sa sinabi niya, pero natigil ito dahil sa labi niyang nakadampi na ngayon sa labi ko. Nagulat ako pero hinayaan ko siyang halikan ako. "Gayahin mo lang ang ginagawa ng labi ko." Utos niya na sinunod ko naman. Hinawakan niyang magkabilang bewang ko para paupuin ako paharap sa kantungan niya. Hindi ko mapigilang umungol sa sarap. Kahit kailan, hindi ko pa naramdaman ang ganitong pakiramdam. Hindi ko mapigilang umungol, lalo na nung minamasahe niya ang dalawang kokomelon ko. At nagtaka ako dahil ipinasok niya ang tila niya sa bunganga ko at parang may hinahanap ito na kung ano. Ginaya ko ang ginagawa niya. Hindi ko namalayang hinila niya na pala pababa ang bestida ko. Kaya nalantad ang dalawa kong kokomelon
At saka pinaglaruan yon. Lumalakas ng ungol ko, buti na lang, at wala kaming kapitbahay. At mula sa labi ko, bumaba ang halik niya sa leeg ko. Napaigik ako ng sipsipin niya yon. Bumaba pa ito hanggang sa maabot nito ang mamula-mula kong ubas. Pinaglalaroan ng isa niyang kamay ang isa kong cocomelon. At habang ginagawa naman niyang candy, ang koronang naroon.